News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Malagim na Pasko. 5,000 residente sa San Juan nagpaskong walang tirahan dahil sa sunog. Lalaking pinagkamalang nagsimula ng sunog. Patay matapos kuyugin ng mga nasunugan. Sa Quezon City, kung mag-anak at kanilang kasambahay, patay ng lamunin ng apoy ang isang apartment complex. Paskong Pasko, may bagyo. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao apektado sa bagyong Quinta. Hindi pa man bisperas ng bagong taon, marami nang naputukan. Meron ding mga tinamaan ng ligaw na bala. Maliban sa babala kontra paputok, Department of Health nananawagan ding huwag gumamit ng boga. Pangulong Noynoy Aquino, nakigangnam style na rin. At now showing mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Para kontra pirata sa mga pelikula, Quiapo, sinuyod ng Optical Media Board. Araw ng Pasko, kaya naman dagsa mga tao sa iba't ibang pasyalan. Sa isang amusement park sa Pasay, magkakaanak, magbabarkada, sama-sama sa bonding. Marami rin na nagdiwang ng Pasko sa Rizal Park o sa Luneta. Habang ang iba pa, sa isang amusement park sa Santa Rosa sa Laguna, nagkakasiyahan. Sa gitna naman ng kasiyahan, pinag-ahanda ang lahat, lalo na kayong mga nasa Visayas at Mindanao. Dahil sa bagyong Quinta, posibleng tumama ang bagyo na yan sa kalupaan ngayong gabi sa isla ng Dinagat. Ang buong detalye niyan ihahatid namin sa inyo maya-maya lamang. Magandang gabi po. Naging malagim ang dapat sanay masayang pagdiriwang ng Pasko sa San Juan dahil sa sunog na tumupok sa daang-daang bahay. Libo-libo katao ang nagpasko ng walang tirahan. Patay pa ang isang lalaki na kinuyog sa hinalang siya ang nagsimula ng sunog. Nakatutok si Oscar Oida. Katatapos lang noon mag-Noche Buena ng mga taga-barangay St. Joseph sa lungsod ng San Juan nang manalas sa kanilang lugar ang nangangalit na apoy na ito. Sa isang iglap, ang sayang dala ng Pasko napalitan ng pait at matinding sama ng loob. Ang ginang na ito halos himatay na habang pinapanood ang nasusunog nilang bahay. Nagmistulang dagat ng mga tao ang mga kalsada sa paligid ng nasusunog na area. Bawat isa, abala sa pagsalba ng kani-kanilang mga kagamitan. Ang iba, naluha na lang habang naglalakad palayo. Sa kuwang ito, mula sa tuktok ng isang kalapit na gusali, makikita kung gaano kalawak ang nooy natutupok na lugar. Sa inisal na tansya, aabot sa 2,000 pamilya ang naapektuhan. Sa gitna ng paglaki ng sunog, naabutan ng GMA News ang kaguluhang ito. May mga kalalakihan na nakapaligid. Ang ilan, galit na galit sa isang lalaking itinuturo ng mga residenteng nagsimula raw ng sunog. Pasa-pasang kwento lang daw ito at wala namang patunay na ito nga ang nagsimula ng sunog. Nang maawat ng pulis, bugbog sarado at duguan ang lalaki. Susuray-suray na rin ito. Bandang hapon, kinumpirma ng pulis na namatay ang lalaking nakilalang si Michael Muñoz. Yung kain ng binubugbog nila, yun daw yung nagsimula ng sunog. Bakit nila nasabi yun? Eh, sabi nung nung mga daw, parang pinilano daw yung narinig ko eh. Parang pinilano daw yung pagsunog dito. Maya-maya ang init ng ulo ng mga residente tila naibaling naman sa mga bumbero. Ako nasa una, ang liit ng apoy. Ba't yung bumuwero na San Juan? Walang tubig. Ayaw ipano. Sumbong ng ilang mga bumbero,
Inaway raw sila ng ilang mga residente. Yung iba sa kanila, nakaranas pa umano ng pambabato. Dumating naman sa lugar ang mag-amang sina dating Pangulong Joseph Estrada at Representative J.V. Ejercito para tumulong sa pagpapakalma sa sitwasyon. Bigla na lang may lumipad na malaking bato yung pero nabulaga ako dahil malakas yung impact sa ulo ko. Kaya medyo hilo pa tayo hanggang ngayon. Mahinahon naman tayo at hindi naman natin lahat kagustuhan itong mga nangyayaring sunog dahil kami hanggang kahapon nga dun sa naganap na sunog sa Divisoria, wala pa kaming sapat na tulog at pahinga. Kaya pakiusap lang at nananawagan din ako sa kapulisan na suporta lang sa mga mamamayan dito. Alas 6 na ng umaga nang ideklarang under control ang sunog na umabot ang alarma sa pinakamataas na general alarm. Patuloy na inimbestigahan ang punot dulo ng sunog. Allegedly, mayroon daw nagiinuman at nag-away-away. So malamang doon nag-umpisa ang sunog. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Siksikan ngayon sa mga evacuation center sa San Juan ang mga residenteng nasunugan. Ang sinasabing dahilan ng sunog, kandilang naiwang nakasindi at hindi ang lalaking napatay sa bugbog ng mga galit na residente. Mula sa San Juan, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, lumabas nga sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection na kandila o naiwang kandila sa isang bahay ang pinagbulan na napakalaking sunog dito sa Barangay St. Joseph, dito nga sa lungsod ng San Juan. Duguan at nanghihina na ang lalaking ito na nakilalang si Michael Muñoz nang abutan ng mga pulis kaninang madaling araw sa gitna ng sunog sa Barangay St. Joseph sa San Juan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, kwento-kwento daw ng mga residente na ang lalaking ito raw ang nagpasimuno ng sunog, kaya siya kinuyog. Pero sa bandang huli, namatay din ang lalaki ayon sa Public Information Office ng San Juan. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino-sino ang bumubuo kay Muñoz para sa paghahain ng reklamo. Pero lumabas sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection na ang naiwan ng kandila sa isang bahay ang pinagbulan ng sunog. Iwanan yung mga bata, wala tayong adult na naiwan doon. 8 years old yung naiwan sa bahay, saka isang 2 years old. Kaya siguro nakaligtaan. Yun ang cause ng sunog. Kasi 2 months na itong bahay na walang kuryente. Pinatulan sila. Ang tatay ng mga bata ay nasa trabaho. Ang nanay ay nasa labas naman daw. Yun ay isa sa anggulo na titingnan natin kung pipili tayong magsampa ng kaukulang kaso. Bukod sa halos 500 bahay na nasunog at 5,000 kataong naapektuhan, may 3 fire truck na na-damage at 2 pang bumbero ang nabato at nagulpi. May mga residente raw kasing naging bayolente dahil nabagalan daw sa pagresponde ng mga bumbero. Ilang metro lang ang layo ng pinangyarihan ng sunog sa pinakamalapit na fire station. Pero sabi ng BFP, nahirapan sila sa pagpasok dahil sa mga nakaharang na gamit sa daan at naging magulo na raw ang mga residente. Importante ngayon ma-secure muna yung area, ma-clear, tanggalan muna ng yung possibility na may looting, etc. Ang mga nasunugan nagsisiksikan ngayon sa mga evacuation center di kalayuan sa pinangyarihan ng sunog. Si Visitacion Iganya, hindi alam kung paano muling magsisimula. Ang suot na damit ang tangi niyang naisalba. Ang hirap po talaga ng kalagayan namin, sir. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kaya nga magpapasko ganito kami, nasa kalsada kami, magbabagong taon. Ang pamilya ni Genevieve Bañez sa kamag-anak muna nakikisiksik. Pero alam niyang hindi naman ito pang matagalan. Kailangan din nila maghanap ng malilipatan ng kanyang mister at 3 nilang anak, kabilang na ang kanilang baby na ipinanganak lang nung nakarang linggo. Wala kami nalabas na kahit yung gatas. Wala. Walang gatas yan ngayon. Naghahanap nga ako ng bote. Walang gatas. Wala akong nalabas kahit isa talaga. Nalimas lahat ng gamit namin. 2 covered court at mga tent ang inilaan ng San Juan para maging evacuation center. Ang relief goods na idudonate sana sa mga biktima ng Bagyong Pablo sa mga nasulugan na lang ibibigay. It seems na dito pala sa San Juan, magagamit na namin yon. So one good thing, hindi pa natin na-transport yon. Siguro blessing in disguise. Ang lupa na inokupahan ng mga informal settlers ay pagmamayari ng pamahalaan ng San Juan. At sinabi rin ng pamunuan ng syudad, hindi napapayagang makabalik ang mga nasulugan sa lugar. Mel, ipapakita namin sa inyo ngayon yung live video ng situation dito sa evacuation center dito sa Barangay Corazon de Jesus. Sa mga sandaling ito ay nagkakaroon ng food distribution
dito sa covered court na ito, Mel. Itong covered court ito maswerte-swerte dahil mas malaki ang espasyo kumpara dun sa isang covered court na napakasikip ang lagay ng mga evacuees doon. Pansamantala lang itong paninilihan ng mga evacuees dito sa evacuation center na ito. At isa raw sa mga option na pinag-aaralan ng lungsod ng pamahalaan ng San Juan ay yung relocation na ibibigay dun sa mga nasunugan sa pakikipagtulugan yan ng National Housing Authority. May isa pa palang nawawala, Mel, dahil sa sunog na yan, ang nawawala isang 55 years old na kinilalang si Wilfredo Dineros Jr. Si Mang Wilfredo Dineros Jr. ay kapatid ng kapitanan ng mismong barangay St. Joseph kung saan nga nangyari ang napakalaking sunog na yan, Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sumiklab din ang sunog sa isang apartment compound sa lungsod naman ng Quezon kaninang madaling araw. At sa mismong araw pa naman ng Pasko, nasawi ang 6 na makakapag-anak at isang kasambahay. Nakatutok si Mark Salazar. Ang pinakamalagim na pwedeng mangyari sa isang pamilya ay nangyari sa araw ng Pasko. Sunod-sunod na inilabas ang sunog na bangkay ng 6 na miyembro ng pamilya Filamor sa Barangay Bungad, Quezon City. Ayon sa mga kaanak, nasa apartment na yon ang mag-asawang Filamor, 2 anak nila, 2 apo at isang kasambahay. Sa kanilang apartment unit, sinasabing nagmula ang apoy ayon sa kwento ng iba pang tenant. Mabuti na lang, may tumatakbo sa loob na nag-wake up sa amin na sunog, gano'n. So, akala namin may away. Akala ko may away lang. Kasi di ako natulog sa taas, sa baba lang. Ngayon, nung baka mga 4 o'clock siguro. Mga 3 to 4. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng sunog. Sa ngayon, wala tayong makuha na mula rito na occupant, kaya hindi pa natin matsansa ang cause of fire. So ilagay natin sa under investigation. Napakabilis daw kumalat ng apoy. May 15 minutos lang daw natupok ang lahat ng 16 na apartment unit sa compound. Niwala raw panahon para magsalba ng buhay ng iba. Bawa kasi siya Kami namin hawak, pare hawak. Hinila na namin siya. Wala na. Ang bilis nga ng mangyayari. 7 ang sinasabing nakatira sa bahay ng mga Filamor. Kaya inabot na hanggang tanghali ang retrieval operation para sa isa pang nawawala. Ilan ang nakikita niyong tao? 7. Yung 7 yon, ilan ang kasambahay? Si Marina lang. Yung matanda. Yung matanda babae. po. At kwarto niya po yan. Suspect namin yung nandiyan patay sa taas. Kasi kwarto niya yan eh. Sa kuhang ito ni Yus Cooper John Paulo Villa, kasagsagan pa raw ng apoy bago mag-alas 5 ng madaling araw kanina. Nagtatakbuhan daw noon ang mga tenant palabas habang wala pang bumbero. Yan din ang reklamo ng mga tenant. Huling-huli raw dumating ang bumbero. Yung taga Quezon City, nandito sila sa 527. So yung iba naman, nandun sa San Juan. Mabilis nagising at nakadiskarte ng sariling hagdan pababa ang mga nakaligtas na tenants. Pero ang pamilya Filamor tila nakulong ng mga rehas na bakal sa kanilang apartment kaya hindi na nakalabas. Makita po naman natin na medyo may kalumaan po yung apartment po nito. Hindi nakikita ng Bureau of Fire Protection NCR na issue ang kawalan ng fire exit ng apartment compound. Ito, maliit lang kasi. At saka open naman ang harapan. So open rin ang sa second floor. So hindi na kailangan ng fire exit. Bago mag-alas 4, sumiklab ang apoy. 5:27 ng umaga, dumating ang bumbero ayon sa BFP. 5:58 na apula ang sunog. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Base rin sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa mismong inuupahan ng mga nasawi. At ang posibleng dahilan, nag-init na Christmas lights. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil? Mel, sa paggulong ng inisyal na pagsisiyasat, sumiklab na kuryente mula sa nag-init na Christmas lights ang dahilan ng sunog na kumitil sa buhay ng 7 miyembro ng isang pamilya rito sa Quezon City. Sa loob ng kulang sa kalahating oras, agad natupok ang antigong 18 pintuang paupahang ito. Umabot sa Task Force Charlie ang alarma ng sunog na sumiklab mag-aalas 5 na madaling araw kanina. Agad na nakalabas sa mga nangungupahan na nasa likurang pintuan. Pero ang umuukupa sa paupahan sa harapan, hindi nakalabas ng buhay.
Ayon sa BFP, sunog na sunog ang katawan ng 6 sa 7 pininiwalaang katawan ng mga nakatira sa apartment na sina Dr. Carlos Filamor, may bahay nitong si Corina at anak na si Eva, at mga apong sina Matthew at Miguel Mutok, at kasambahay ng pamilya na kinilala sa pangalang Marina. Ang bottom line, yung mapping ninyo hindi pa tapos. Tapos. Okay. Kaya, So we still na hoping. Na-recover ng BFP Special Rescue Unit ang mga katawan ng 7 biktima sa mga lokasyon na ayon sa mga bumbero ay masasabing sinubok pa ng mga biktima na mailigtas sa mga sarili at makalabas ng paupahan. Kasi ang oso kasi, that is a carbon monoxide. Okay. So carbon monoxide is a killer gas. Parang lethal injection yan. Parang himatay ka lang. Opo. Tapos, kung lumala yung apoy, siyempre doon ka na masunog. Sa kusina malapit sa palikuran, nakuha ang unang katawan. Nakuha ang ikatlo sa sala. Ang 2 bangkay sa pagpasok ng pintuan malapit sa tinatayuan ng Christmas tree nakita. Habang ang isang bangkay sa ikalawang palapag nakuha malapit sa bintana. Ang katawan ng ika-7 biktima na kinilala ng BFP na si JR, isang special child. Kaninang pasado alas 2 ng hapon nakuha. Sa loob ng ikatlong pintuan sa likuran ng unang apartment siya nakuha na nakadapa. Nagkasugat pa raw ito sa paa, makaraang lumundag mula sa kanilang silid-tulugan sa 2nd floor. Anong nangyari? Gumapang siya. Oo. Dito siya napunta. Okay. So dito siya nakadapat na? Yes, sir. Kung pagbabasihan daw ayon sa BFP ang statement ng mga testigo, nagmula ang apoy malapit sa pintuan ng paupahan ng mga biktima sa ground floor kung saan nakatayo ang Christmas tree. Inaasahan ko lang naman sana yung mapabilis at saka yung pagtitiwala din naman namin na naiwanan yung bahay na yun. Sana yung makukuhang personal na gamit, lalo na yung mga brilyantes nung namatay, magpusan loob. At mahirap naman yung parati kami nagbabantay sa kanila. Kaya tingin ng BFP sa nag-init na Christmas lights, posibleng nagmula ang apoy. Pinabulaanan ng mga bumbero ang mga akusasyong nagahuli sila sa pagdating. Nasa kanto lang daw ang kanilang istasyon at agad daw silang nakaresponde nang matanggap nila ang tawag. May kalumaan daw kasi ang istruktura ng paupahan kaya mabilis ang paggapang ng apoy. Naging pahirap pa raw sa kanila ang grill sa bintana ng paupahan na bukod sa makapal ay nakapadlock pa. Dapat yung mga Christmas lights po natin, hindi po nagtatagal ng 24 hours po yan eh. Minsan na dapat mga 4 hours lang po talaga ano po yan. Minsan ng mga pinaka-rating po yan eh. Gawa ng maninipis lang po ng mga wire po yan. Susubuking kunin ng BFP ang floor plan ng paupahan para alamin kung may fire exits sa mga paupahan na isang panuntunan na dapat sundin ayon sa building code. Mel, sa mga sandaling ito, tapos na yung tinatawag na overhauling process. Makaraang makuha na ang mga bangkay ng mga biktima. Tuloy-tuloy naman itong mapping operation para tiyaking cleared na ang fire scene. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Samantala, yung iba pang mga nangungupahan dun sa nasunog ng mga apartment ay kinwento kung paano sila nakaligtas. Pahirapan ngayon ang pagkilala sa mga nasawi. Nakatutok si Susan Enriquez. Isa-isang pinulot ng mag-asawang Luis at Alice Gonzalez ang mga sunog na papeles at larawan sa nasunog na apartment complex sa Barangay Bungad, Quezon City. Hanggang kanina kasi wala silang balita sa tiyuhin si Dr. Carlos Filamor at pamilya nito na nakatira sa bahay na pinagmulan daw ng apoy. Nag-text lang sa akin yung kapatid ko na gano'n nga, nasunog nga daw yung apartment nila. 7 ang nakatira sa bahay ng kanilang tiyuhin. 7 rin ang nakuhang bangkay. Pero hindi raw madaling makikilala ang mga biktima dahil sa tindi ng pagkasunog ng mga ito. Nakalaga ka 7 labi sa morgue ng St. Ives Funeral Homes habang hinihintay ang mga pwedeng kumilala sa mga ito. Hindi na po makikilala, talagang sunog na po sila. Charred po yung recognition na po. Kwento naman ng 2 nakatira sa apartment complex na sina Gilbert Lopez at Mark Anthony Sarsosa dahil sa isang hagdanan sa bahay kaya sila nakaligtas. Nang makita raw nila ang apoy sa bahay ng pamilya Filamor, malaki na ito. Kwento nga ni Mark Anthony, pati ang kanyang 3 taong gulang na anak ay nahulog sa aquarium sa pagnanais niyang makaligtas sila sa sunog. Ay, no choice na po, hindi na rin po ako makahinga eh. Kasi sabi ko, para lang mano ko yung anak ko, masalba ko, itsa ko na lang. Yung bayo ko, hindi nila nasalo. Ayun, pag-shoot. Pero ayos naman po ngayon, nakakapaglaro na ulit. Ganda dito sa hagdan ko. Yan, sinampa namin dyan sa pader. Kabila. Lahat kami, pati mga bata. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Ngayong buwan pa lamang ay mahigit 6 na po na ang naitatalang mga kaso ng sunog sa Metro Manila. Kaya ang Bureau of Fire Protection patuloy ang paalala sa publiko para makaiwas sa sunog. Nakatutok si Dante Perello.
Kasasalubong pa lang sa Pasko ng sumiklab ang sunog sa barangay St. Joseph, San Juan. Tinatayang nasa 2,000 pamilya ang naabo ang bahay. Kandila ang sinasabing dahilan. 7 naman ang patay sa barangay Bungad, Quezon City nang matupok ang kanilang apartment dahil umano sa Christmas lights. Sa Tondo, Maynila, nagpanik ang mga residente nang masunog ang isang junk shop sa barangay 59. Sa tala ng BFP mula December 1 hanggang ngayong araw, 68 na kaso ng structural fire ang naitala sa Metro Manila. Mula Enero hanggang ngayong araw naman, nasa 3,130 ang naitalang kaso ng sunog ng BFP. Mas mababa kumpara nung nakaraang taon, kahit di pa natatapos ang buwan ng Disyembre na nasa 3,658. Ayon sa BFP, kadalasan daw dahilan ng sunog kapag buwan ng Disyembre ang Christmas lights. Base sa statistics namin, ang may pinakamataas na cause ay lagi sa electrical overloading. Ang sumunod dito yung sa open flames, katulad ng kandila, mga kalan. Ilan sa mga paalala ng BFP para iwas sunog, itago sa mga bata ang kandila, lampara, posporo at lighter. Kapag kailangan gumamit ng kandila, huwag itong sindihan malapit sa kurtina, bintana at electric fan na madali raw matumba at posibleng gapangan ng apoy. Patayin din daw ang apoy o ningas ng kandila bago matulog. Isara rin ang LPG pagkatapos gamitin ang kalan. Huwag ding manigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin patay ang upos ng sigarilyo bago itapon. At huwag gumamit ng jumper, substandard na kawad ng kuryente at kaduda-dudang Christmas lights. Tandaan po natin na napakahalaga ng mga ari-arian. Ito ay pangalagaan natin sa pamamagitan po ng pag-iwas sa sunog. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Aliw na aliw ang ilang pamilyang nagdiwang ng Pasko sa isang pasyalang sa lungsod ng Santa Rosa sa lalawigan ng Laguna. Pati ang ilang dayuhan nakisaya rin. Mula sa Santa Rosa, Laguna, nakatutok ang AFC Lia Manyalak de Castillo. Lia. Mike, napakasaya nga ng atmosphere dito sa theme park na ito sa Santa Rosa, Laguna. At ang ngiti ng mga batang naririto talaga namang walang katumbas. Mula carousel, bumper cars, stone eggs at extreme rides tulad ng Jungle Log Jam, Rio Grande Rapids, Disco Magic, at Space Shuttle, enjoy na enjoy ang mga bata pati kanilang magulang. Ngayon lang kasi po kami nakapunta. Anong masasabi mo dito? Maganda ba? Para po masaya. Anong pinambayad mo dito? Bigay ni Mami? Opo. Regalo niya sa'yo? Opo. Kayo, nag-enjoy kayo? Opo. Opo. Merry Christmas! Merry Christmas po! Ang pamilyang ito, espesyal ang Pasko. Matapos kasi ang 7 taon, ngayon lang ulit sila nagkasama. Overseas Filipino worker kasi si tatay, kaya kahit malalaki na ang anak, pilit silang bumalik sa pagkabata sa araw na ito para makabawi. 7 Christmas na wala ko kaya ngayon ko gusto mag-Christmas kasama sila Kasi nandito siya, masaya. Ano message mo, Daddy? Huwag siya magbabago sa amin. Yun lang po. Hindi lang din mga Pinoy ang enjoy rito, pati na rin ang ilang batang Koreano na piniling dito sa Pilipinas magpasko. What can you say about it? Is it nice? Nice. What? Funny. It's funny? Why? But are you enjoying? Yes. Karamihan sa mga bata rito ang napamaskuhan sa mga ninang at ninong ang pinanggasto sa theme park. Ang iba naman, kahit paulit-ulit nang nakapunta rito, hindi pa rin daw nagsasawa at enjoy pa rin. Lagi ba kayo dito pagka-Christmas? Lagi kami pag-Christmas. Bakit dito? Bakit dito? Masaya eh. Mas extreme yung rides. Gusto pa namin ulitin. Bukod sa pamilya, marami rin ang magkakabarkada at magkasintahan na dito napiling magdiwang ng Pasko. Okay, bakit dito kayo nag-date? May iba naman. Iba naman. Ito na ba yung regalo mo sa kanya or meron pa? Meron pa. Christmas ngayon. Kasi may pangako siya ng kanyang ina
ngayong Christmas. Nitong hapon, biglang bumuhos ang ulan dito pero hindi yan ininda ng mga naririto na tuloy lang sa pag-e-enjoy sa mga rides. Mike, kahit nga gabi na, marami pa rin yung mga kababayan natin na nandito pa rin sa theme park na ito dahil inaabangan nila yung mangyayaring fireworks display mamayang alas 10 ng gabi. At hanggang January 1, extended ang operating hours ng theme park na ito na bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Mula dito, Mike, Merry Christmas! Merry Christmas! Maligayang Pasko. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo. Oh, sa mga ninong at ninang dyan na umiiwas, nagtatago. May ilang oras pa kayo para harapin ang inyong mga inaanak. Yung iba, sabi na isamang daw bumati ng Merry Christmas at magmano. Pero siyempre, mas masaya raw kung meron kayong iaabot na aginaldo. Nakatutok si Claire Delfin. 27 ganyan na karami ang mga inaanak ni Alex Pepito. Kaya naman sa araw ng Pasko, mga inaanak pa raw niya ang gumising sa kanya, pumila at humingi ng kanilang aginaldo. Salitang hango sa salitang Espanyol ang salitang aginaldo na nangangahulugang pamaskong regalo. Tradisyong Pinoy ito na pinakahihintay-hintay lalo na ng mga bata. Nakangiti namang inabot ni Alex ang mga pulang envelope sa mga bata. Salamat po, Ninong. Merry Christmas. 20. Sabihin kila Ninong? 20. Ikaw? 20. Tapos? Ano sabihin nyo kay Ninong? Thank you po. Masaya tayo, nakapagbigay tayo ng sa mga bata. Ang Christmas talaga para sa mga bata talaga yan. Ganito rin ang tagpo sa tahanan naman ni Rodel Puno na maaga ring dinalaw ng kanyang mga inaanak. Mano po, Ninong, sabay tanggap ng inaabangang aginaldo. Papasalamat tayo sa may kapal na binigyan tayo ng buhay na sana umaba pa ang buhay natin, lalo na sa mga bata. Ang mga bata bilang pasasalamat, Gangnam Dance ang handog sa mga ninong na kahit hirap ang panahon ay di nagtago sa mga inaanak ngayong Pasko. Claire Delfin, nakatutok 24 oras. At isa po sa ginagawa ng maraming mga Pilipino tuwing Pasko, isa sa mga magandang ginagawa ng mga Pilipino tuwing Pasko ay yung pagsisimba. At ayon sa simbahan, ito rin ang pagkakataon para mangilay. Nakatutok si Trisha Zafra. Kahit puyat sa salo-salo sa Noche Buena, inuna ng pamilya La Chica ang magsimba bago mamasko. Sa murang edad, minumulat na raw ng mag-asawang La Chica ang kanilang mga anak sa tunay na diwa ng Pasko. Yun po ang tradisyon ng bawat Katoliko at saka mas maganda kung lahat ng pamilya sama-sama. Happy birthday. Kay? Papa Jesus. Anong wish mo kay Papa Jesus? Sana huwag niyo po kami papabayaan. Si Olympia Murano na kumpleto ang simbang gabi at hindi rin pinalampas ang Christmas Mass. Sana hindi kami magkasakit, tapos makarao sa pang-araw-araw na kabuhayan. Ayon kay Father Aris Tison, Parish Priest ng Immaculate Conception Church, Holy Day of Obligation ang araw ng Pasko. Ibig sabihin, obligado na magsimba ang mga Katoliko sa araw na ito at kung maaari, umiwas sa mabibigat na mga gawain. Ito raw ang panahon para alalahanin ang kahalagahan ng pagkakatawang tao ni Hesukristo. Mahal na mahal tayo ng Diyos na nagkatawang tao siya para makapiling natin. Kaya si Yvette Valleser, imbes na mamasko at mamasyal, inuna ang pagsisilbi sa Panginoon. I wish na we have a good health, peace in the world. Pero bukod sa pagsisimba ngayong araw ng Pasko, dapat daw isabuhay ng bawat Katoliko ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus. Magbahaginan tayo ng kagalakan ng mga biyayang tinanggap natin mula sa Panginoon. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Paskong Pasko, may bagyo. Alamin natin ang pinakabagong ulat tungkol sa bagyong Quinta. Narito ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, nasa na ba ang bagyong Quinta? Mel, sa ngayon, nasa layong 90 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar.
ang sentro ng Bagyong Quinta batay sa forecast ng Pag-asa. At aabot pa rin ang lakas nito sa 75 km per hour near the center at may bugso pa rin itong aabot sa 90 km per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 24 km per hour. Ayon nga sa storm track ng Pag-asa, posibleng mapaaga pa ang paglandfall ng Bagyong Quinta dyan sa may bahagi ng Southern Leyte o kaya sa may Dinagat Island mamayang alas 10 ng gabi. Daraanan nito ang Kalakhang, Visayas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi. Hindi naman nalalayo, Mel, yung datos ng Weather Central. Inaasahang magla-landfall ang bagyo dito rin sa may, kung hindi sa may Eastern Samar, ay dyan din sa may Southern Leyte. Ngayong gabi, dadaanan nito ang Leyte, Northern Cebu, Northern Panay at tatawid ng Sulusi. Pagdating ng Huwebes, dadaan ng Northern Palawan at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Samantala, nakataas na sa Public Storm Warning Signal number 2 ang mga lalawigan ng Eastern at Western Samar, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, kabilang ang Camotes Island, Bohol at Biliran sa Visayas. At gayon din sa Dinagat Province at Siargao Island at Surigao del Norte sa Mindanao. Signal number 1 naman sa Northern Samar, Masbate, kabilang ang Ticao Island, Aklan, Capiz at Antique, kasama ang Iloilo, Guimaras, Negros Provinces, Siquijor at yung nalalaming bahagi ng Cebu sa Visayas. Signal number 1 naman sa Signal o Surigao del Sur, Agusan Provinces, dyan sa Misamis Oriental at Camiguin, dyan sa Mindanao. Kaya pinapayuhan po mga residente sa nabanggit na lugar na maging alerto sa posibleng landslides at flash floods. Bagamat hindi madaraanan direkta ng bagyo ang Metro Manila, asahan pa rin natin yung malaking tsansa ng pag-ulan bukas, lalong-lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabihan. Makakaranas naman ng hanggang sa malakas na pag-ulan ang Southern Luzon bukas, lalong-lalo na itong Bicol Region kasama ang Quezon Province hanggang dyan sa may Oriental Mindoro at ito ring section o Eastern at Central section ng Cebu makakaranas din po ng pag-ulan, maging ang Northern, Western, Central Mindanao kasama ang Caraga Region. Pero may maayos na panahon naman ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Bukod sa mga pag-ulan, nagdudulot din ang matataas na alon ng bagyo dito sa buong seaboards ng Luzon. Ito yung Northern, Central hanggang Southern Seaboard. Kaya pinapaalalahanan po ang mga maglalayag gamit ang mga maliliit na sakyang pandagat na huwag po munang pumalaot. Samantala, Mel, naitala naman ang pinakamababang temperatura ngayong buwan diyan sa Baguio City na kahapon umabot ng 11 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio. Tila nagbabadya na nang nagsisimulang lumamig dahil sa muling paglakas ng hanging amihan. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz at kasama ang buong GMA Weather Group, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko. Para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maligayang Pasko din, Mang Tani, at maraming salamat sa iyo. Ramdam na po ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil yan sa Bagyong Quinta na inasang tatama sa kalupaan ngayong gabi ng Pasko. Kaya nagpatupad na ng tinatawag ng forced evacuation o sapilitang paglilikas sa ilang lugar sa isla ng Siargao. Nakatutok si Lay Alvis. Malakas na pag-ulan ang naranasan sa Surigao City, Surigao del Norte, kung saan nakataas ang storm signal number 2 dulot ng Bagyong Quinta. Signal number 2 rin sa Dinagat Island at Siargao. Kaya nagpulong na ang Joint City at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kanina. Sa ilang bahagi ng Siargao nga, nagsagawa na ng forced evacuation. Bahagya na rin lumakas ang alon sa karagatan kaya pinapayuhan ang mga residente sa coastline na maging mapagmatyag. Sa ilang bahagi ng Tacloban City, Leyte, abot 20 hanggang tuhod ang baha sa downtown dahil sa pag-ulan mula pa kaninang madaling araw. Ayon sa Pag-asa, inaasahang mag-landfall ang Bagyong Quinta ngayong gabi sa Dinagat Island. Suspendido naman ang mga biyahe ng barko mula kaninang umaga sa isla ng Bohol na nasa signal number 1. Ayon sa Pag-asa, kumpara sa Bagyong Pablo, mas kaunti ang ulang dala ng Bagyong Quinta na nasa 10 to 20 millimeters per hour. Pero di raw pwedeng magpakakampante dahil mabagal ang pagkilos ng bagyo. Once na tumatagal yung isang bagyo dun sa isang lugar, mas marami yung ulan na ibinubuhos. So maybe wag naman sanang mangyari yung ganong senaryo.
Gayunman, bagaman hindi tinutumbok ng bagyo ang Davao Oriental at Compostela Valley na malubhang nasalanta ng bagyong Pablo, mainam na maghanda rin daw ang mga residente sa mga lugar na ito ayon sa NDRRMC. Kaunting ulan lang daw kasi maaaring bumigay ng lupa sa mga landslide-prone area. May lamat na yung bundok dyan sa Mount Diwata, Mount Diwalwal. Umpisa sa Pantukan, Compostela Valley hanggang Surigao del Norte, may lamat. Kunting ulan na ito dahil dating basa na, saturated na yung lupa. So it will cause again landslide and again flash flood kung ito ay mag-ulan ng 10 to 20 millimeters sa area na yan. Inaabisuhan na ng NDRRMC ang mga local government unit na maagap na ikasang evacuation bago pa humagupit ang bagyo. Ang bagyong Quinta ay ika-17 at huling bagyo ngayong 2012 ayon sa Pag-asa. Lea Alves, nakatutok, 24 oras. Kahit pa halos buong kabuhayan na ang nawala, patuloy pa rin ang Noche Buena ng mga nasalanta ng bagyong Pablo sa bayan ng New Bataan sa Compostela Valley. Sinaluhan nga sila ng ating news team doon na nagbigay pa ng maliit na handog para sa kanila. Nakatutok doon live si Jay Sabale. Jay? Mel, sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, masaya pa rin ipinagdiwang ang Pasko ng mga residenteng nasalanta ng bagyong Pablo dito sa bayan ng New Bataan, Compostela Valley. Isa sa mga napuruhan ng bagyong Pablo, ang bayan ng New Bataan. Wasak ang maraming infrastruktura, marami rin ang nasawi. Karamihan naman sa mga nakaligtas, nanunuluyan muna sa evacuation centers. Sa bisperas ng Pasko, inisip namin kung paano pwedeng mapasaya kahit papaano ang ilan sa mga nasalanta sa aming munting paraan. Ang inspirasyon namin, ang One for All for One segment ng programang Itbulaga. Ito ang GMA News Sugod Bahay Gang. Compostela Valley Edition. Saan ba tayo pupunta? Saan tayo? Doon tayo. Umikot kami at pinuntahan ang mga bahay sa mga bukirin. Dala namin ilang pagkaing pang Noche Buena. So, narito tayo ngayon sa New Bataan, no? At karamihan ng mga bahay dito, mga tao rito, walang pang Noche Buena. So kami, yung team namin dito sa Compostela Valley, papasok kami sa mga bahay at mamimigay tayo ng Noche Buena. Wala pa ring supply ng kuryente ang karamihan. So makikita nyo naman, no? Dilim-dilim, walang ilaw, medyo maputik, bagsak yung mga puno. Pero dahil sa Pasko, ari ko, mamamasko tayo. Sa bahay naman, sa Sagingan. Boss, magandang gabi po. Opo, Jay Sabali po ng GMA 7. Pwede po ba kami tumuloy? Pwede po. Pwede po, pasok ko kami. Di mailarawan ang saya ni nanay. Nood lang sir, nangandoy, begit may nga naadyo'y maabot diri nga parehas ninyo. Ano daw? Pinapangarap daw nila na may darating na katulad natin. Okay. Salamat po, ma'am. May iba pa kaming nahanap na pwedeng matulungan. Yan, dito na tayo sa pangalawang bahay. Siyempre, kasama ko pa rin ang Sugod Bahay Gang. Kita mo na, masaya kami lahat, oh. Anong handa nyo ngayong ano? Wala. Wala kayong handa, nanay. Ba't wala kayong handa? Kuan lang. Kuan? Noodles lang. Noodles. Maganda kayo ng noodles. Eto, may dala kami sa inyo para sa Noche Buena nyo po. Ayan po. Thank you. Nakakatuwa dahil kahit papaano'y may napasaya kami. Di namin ininda ang pagod. Iba kasi ang pakiramdam ng aming naidulot. Nanay, ano bang Noche Buena nyo dapat ngayon? Kakanin lang. Ano po? Ano po? Tinapay? Tinapay lang po. Ano niluto nyo? Yung bihon lang po. Pwede makita itong bihon nyo? Yung kapitbahay. Ang isa sa aming kasama, napagkamalan ng aming natulungan na miyembro talaga ng Sugod Bahay Gang. Ano ba? Ano kagwapo? Ay, ang gwapo ni Paolo. Ay, yung lahat mga gwapo. Yan. Kiss, 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 kiss. Sige po. Iba yung pakiramdam pag nakakapagpasaya ka ng mga tao. Lalo't kasama natin si Paolo! Bukod sa pagkaing handog namin,
Nag-alay din kami ng awitin. Ang aming huling natulungan, si Naing Nakamote ang pinagsaluhang Noche Buena. Ay, nagsasaing kayo ng kamote. Ano pagkain niya, nanay? Ano yan? Kamote. Kamote, the magic fruit. Malayo man kami sa aming mga mahal sa buhay ngayong Pasko, pakiramdam namin, kasama pa rin namin sila dahil sa aming mga napasaya. Salamat po. Muli naman pinaalalahanan ang mga residenteng nakatira sa flood-prone areas na wag munang bumalik sa kanilang mga tirahan. Lalo't minomonitor ang galaw ni Storm Quinta at ang DPWH naman patuloy ang ginagawang rechanneling ng ilog sa Barangay Andap upang maiwasan ang muling pagragasa ng tubig mula sa mga bundok papunta sa mga bahay ng mga taga New Bataan. Mel? Jay, mag-uusyoso lang ako ha. Saan kayo namili ng inyong pinamudmud dyan sa mga tao dyan, Jay? Bago po ma'am kami umakyat dito sa may New Bataan, kung saan po kami nagsistay sa may bayan ng Tagum, doon na lang po muna kami namili at binaon na lang po namin siya paakyat dito sa New Bataan. Sa Tagum kayo namili. Tapos inakyat ninyo. Hoy Jay, pahatid mo nga yung aking, naku, bilib ako dyan sa sugod bahay gang mo dyan ha. Sabihin mo sa kanila, naku, talagang natutuwa ako sa ginawa ninyo at talagang pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Sa likuran mo, meron akong nakitang, babangon tayo? Jay, napansin mo ba yan? Sa likod mo, yan, babangon tayo. New Bataan. Yes, ano yun? Ano yun ibig sabihin yan, Jay? Ito pong... Ma'am, ito po yung pinintura ng isang pari mula sa South Cotabato na naggawa ng misyon dito sa New Bataan, ilang araw matapos ang pananalasa ni Bagyong Pablo. Inilagay niya ito para ipaalala sa mga taga rito na huwag mag-give up at meron pang kinabukasan. At yun nga, sabay-sabay tayong babangon. Mel? Ang gandang pangitain yan. Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale. Susunod! Bilang na mga biktima ng paputok umakyat na ayon sa Department of Health. May naitala na rin mga biktima ng ligaw na bala. Ilang mga pamilyang Pilipino nagpasko sa mga mall, pati na sa mga pasyalan. Sa unang araw ng Metro Manila Film Festival, daksa ang mga Pinoy sa mga sinihan at tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Isang linggo bago sumapit ang bagong taon, dumarami na po ang bilang ng mga nasusugatan ng mga paputok at mga ligaw na bala. At sa pinakauling tala ng Department of Health o DOH, nasa 44 na ang nabibiktima ng mga paputok. Nakatutok si Micaela Papa. Sa ospital na nagbisperas ng Pasko, ang ginang na ito sa Cagayan de Oro City na tinamaan ng ligaw na bala habang nasa loob ng kanilang bahay. Tumagos daw ang bala sa kanilang bubong at tumama sa hita ng biktima. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa ospital. Sa Talisay City, Cebu, isang lalaki naman ang isinugod sa ospital matapos siyang tamaan din ng ligaw na bala. Kwento ng asawa ng biktima, may narinig daw silang putok. Matapos nooy nakita na lang nilang tinamaan na pala ang kanyang mister. Ligtas na siya sa kapahamakan. Sa Talisay rin, sugatan ang isang ginang ng tamaan ng kwitis sa paa. Sa Dagupan, Pangasinan, 2 na ang naitalang na biktima ng paputok sa Region 1 Medical Center. Isang batang 7 taong gulang at isang lalaking 19 na taong gulang. Parehong dahil sa pillbox ang mga natamo nilang sugat. Ang isa, kinailangang putulan ng daliri dahil sa laki ng tinamong sugat. Isang batang 11 anyos naman ang unang naging biktima ng paputok sa Legazpi City sa Albay. Pumutok raw sa kamay ng biktimang si Nicole Tivoli ang pikolo na ibinigay sa kanya ng kanyang pinsan. Meron na ring naitalang kaso ng ligaw na bala sa lugar at nangyari naman ito noong Biyernes. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Eric Tayag, nasa 44 na ang kaso ng mga naputukan sa buong bansa. Mas mataas kumpara sa naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamarami ang nabiktima sa NCR na may 14 na kaso. Kaya naman naka-code white sa lahat ng mga ospital dahil sa inaasahang pagdami pa ng mga biktima ng paputok at ligaw na bala. Sa Davao City, sinelyohan na rin ang baril ng mga pulis para hindi magamit sa walang habas na pagpapaputok. Ang sinumang pulis na mahuhuling lalabag, papatawan daw ng parusa.
Nauna na ring nagselyo ng kanilang baril ang mga pulis sa Negros Oriental bago pa magpasko. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Mahigpit na pinagbabawal ng mga otoridad ang paggamit ng boga bilang pansalubong sa paparating na bagong taon. Pero meron pa rin ilan na gumagamit nito. 2 na nga ang nasugatan dahil sa boga. Nakatutok si Chino Gaston. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng boga. Pero ang binatilyong ito sa Kinabawan City, North Cotabato, bogang ipinansalubong sa bisperas ng Pasko kahit alam niyang bawal at delikado. Kabilang ang boga sa pinagbabawal ng Department of Health o DOH at Philippine National Police o PNP sa mga paraan para salubungin ang bagong taon. Mapanganib ang pagpapaputok ng boga dahil maaari itong mag-backfire o masira kapag malakas ang putok nito. Maaring malapnos ang balat kapag pumalpak ang pagpapaputok ng boga. Pero aminado ang PNP, mahirap daw mahuli ang mga gumagamit ng boga dahil halos kapareho raw ang tunog nito sa mga paputok na may pulbura. Ayon sa DOH, nasa 3 na ang naitala nilang sugatan dahil sa boga, kabilang isang bata na nagkaroon ng corneal abrasion sa magkabilang mata. Ang problema kasi sa boga, sinisilip nila matapos nilang kalabitin yung gatilyo at sumabog nga. Napipilitan silang sumilip dun sa butas, nagkakaroon ng backfire. Nahagip yung mata nila, kaya nagkakaroon ng eye injury. Sa pinakahuling tala ng DOH, aabot na sa 44 ang bilang ng mga firecracker-related injuries sa bansa. 33 ay nagkaroon ng mga paltos at sunog dahil sa paputok. 18 sa mga sugatan dahil sa paputok na pikulo na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit at pagbenta. 2 naman ang naputulan ng daliri at 8 ang nagtamo ng sugat sa mga mata. Kaya paulit-ulit ng panawagan ng DOH, huwag nang gumamit ng boga at mga paputok para iwas disgrasya sa pagsalubong sa bagong taon. Mga bata, huwag na kayong gumamit ng paputok. Ilang araw na lang, magdiriwang tayo ng bagong taon. Hangarin namin, buo ang inyong kamay. Igangnam na lang natin yan. Tinuruan na namin kayo, kaya niyo yan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Isa sa mga patok na pasyalan sa Maynila ay ang Rizal Park o Luneta. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang piniling mamasyal sa parke, hindi lang para magsama-sama ngayong Pasko, kundi para tunghayan din ang mga bagong atraksyon sa Luneta. Nakatutok doon live si Rida Reyes. Rida? Tama yan, Mel. Wala na nga raw mas higit pa kaysa sa Pasko, nakapiling ang mga mahal sa buhay. At para raw mas maging espesyal yan, karamihan sa ating mga kababayan kesa o imbes na manatili sa kanilang mga tahanan ay mas piniling mamasyal gaya na lamang dito sa Rizal Park. Sa gitna ng tirik na araw kanina, dinagsapa rin ng Rizal Park o Luneta sa Maynila. Kanya-kanyang latag ng mga sapin at hanap ng pwesto. Ang iba, solve na sa pagsa-sightseeing habang naglalakad. Ngayon lang kami nagkakasama-sama pag ganitong okasyon. Minsan kasi may mga trabaho yan eh. Presko. Doon sa bahay masikip eh. Kaya dito libre, maluwag. Marami ring magsising irog na dito piniling mag-date, katulad ng long-time lovebirds na sina Lolo Arturo at Lola Feli. Not only today, every day. I love the girl. I love this girl very much. Bumabata ako, katulad nila yan. Tulad niya mga yan. Pag nakakakita ka ng ganyang masaya, nawawala ang problema mo, nawawala yung hinanakit mo sa katawan. Maraming nawawala, napapalta ng kasiyahan. Patok na patok ang pinakabagong atraksyon ng park, ang kanilang mini carnival. 20 hanggang 40 pesos lang ang ticket kada ride. Dinayo rin ang pamosong musical dancing fountain at syempre ang bantayog ni Gato Jose Rizal. Para naman sa mga handa ng gastusin ng mga napamasko, siguradong mag-e-enjoy sa pamimili sa higit 100 tianggestos na narito. Go back from the basic. Yung picnic, yung nakikita natin na hindi natin nakikita sa mall, nandito ngayon. Talagang banding nila, talagang mula sa bata hanggang sa matanda, dito makakapaglaro sila, ma-enjoy nila talaga. And mapifeel nila talaga yung sineselebrate natin, spirit ng Christmas. Ganito rin ang sitwasyon sa Quezon Memorial Circle na maaga rin dinagsa. Enjoy na enjoy ang mga chikiting sa paglalaro sa mga padulas, bike at siso. Hindi syempre mawawala ang salo-salo. May iba naman kasi lagi na lang doon sa Bulacan eh.
Ang iba, bukod sa pamamasyal, abay may mga bit-bit ding paninda. Sideline po para kumikita habang namamasyal po. Mel, sa tala ng pamunuan ng Rizal Park, simula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito ay pumapalo na sa kalahating milyon ang dami ng mga kababayan natin na nagtutungo rito sa Rizal Park at posible pa raw na madagdagan yan habang lumalalim ang gabi. Kaya naman nananatili pa rin na mahigpit ang seguridad na pinapairal dito bukod sa mga nakasetup na mga CCTV cameras at ang mga security forces na nag-iikot sa paligid ng park ay meron din silang isinet up na command post. Sakali man merong mga bata na wag naman sana mawala habang pumapasyal sa paligid ng park. At mula rito sa Manila, Merry Christmas sa inyo dyan, Mel at Mike. Merry Christmas din at maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. Ang paniniwala po ng maraming Pilipino ay ang Kapaskuhan ay para sa mga bata. Kung maraming kabataan ang nakikipagsalo-salo kasama ng kanilang mga pamilya ngayong Pasko, meron din namang mga batang inabandona ng kanilang mga magulang. Ang tanging regalong hangad nila ay ang pag-aruga at pagmamahal. Kaya ngayong araw na ito ng Pasko, kalinga ang hatid ng ilang mga Kapuso reporters natin sa ilang inabandonang musmos. Ang Pasko ng Kapuso, hatid sa ating ngayong gabi ni Cara David, Tina Panganiban Perez, Joseph Morong at Nelson Canlas. Para sa aming mga reporter, ang kwento ng mga sanggol na iniiwan o itinatapon na parang basura ang isa sa pinakamasakit na balita. Kaya ngayong Pasko, nagdesisyon kaming balikan ang mga anghel na ito at kahit papaano, iparamdam ang yakap na ipinagkait sa kanila. Masayang halakhak at mahigpit na yakap ang sumalubong sa amin sa pagpasok sa Reception and Study Center for Children ng DSWD. 13 bata ang nakatira sa cottage na ito pero iisa lamang ang house parent na nag-aaruga sa kanila. Kaya ganun na lamang ang pag-aasam nila ng atensyon. Yung hindi mabigay ng magulang na yakap at paaruga at lalo-lalo na yung sinasabi namin pahiram ng dibdib. Kasi yung mga bata pala from 0 to 2 years old, kailangan pag ikaw ay yumakap ka sa kanila, dapat ang heart, yes, yung nasa dibdib mo sila para ma-feel nila yung heartbeat mo. Ang batang si Ian, halos di na nga bumitaw sa pagkapit. Iniwan sa isang bus terminal ang bata noong siya'y sanggol pa lamang. Gayon din ang mga bata, sabik na sabik sa aming mga kamay. Kung wala rin po tayong magulang, parang po tayo masasaktan. Kasi yung ibang mga bata may mga nanay at saka tatay. Mahirap mag-alaga ng anak pero paano pa kaya kung 13 bata? Tinulungan namin si Chessa na maging house parent. O yung quiet muna. Pinakain ng mga bata. Pinaliguan. Nakipaglaro. At nakipagharutan ng walang katapusan. Minsan, di mapigilan ng mga bata na masyadong ma-excite, kaya minsan, saksakan sila ng gulo. Pero sabi ng house mother na si Chessa, kailangan ng walang hanggang pangunawa at pasensya. Laging alalahanin ang pinanggalingan ng mga batang ito. Inabandona sa murang edad, itinapon na parang basura, ni minsan di nakatikim ng yakap at halik. Karapatan ng lahat ng bata na makatikim ng pagmamahal ng magulang. Sa araw ng Pasko, sana kahit papano naging ama at ina kami sa mga batang ito. Tina Panganiban Perez, Joseph Morong, Nelson Canlas, Cara David, nakatutok kami 24 oras. Panatakot. Kahapon napanood po ninyo ang kwento ng isang dalagang nangakong ititigil na niya ang pagiging ubos biyaya pagdating sa pagsha-shopping. Ngayong gabi naman, para sa aming espesyal na seryeng Panatako, Pangako ng Bawat Pilipino, bagong buhay ang pagsisikapang makamit ng isang binatilyong napariwara matapos lumayas sa kanyang pamilya. Tunghayan ang kwento niya sa special report ni Mark Salazar. Bulakbol, trip-trip, stock away, computer, tulog sa lansangan, pagising, trip. Yun po yung istorya ko. 13 anyos lang noon si Delmar nang iwan niya ang lahat
napagod daw siya sa buhay na mahirap. Yung gusto ko po, yung wala po eh. Enjoy lang po sa ginagawa ko. Bali, wala lang yung nangyari sa buhay ko. Sa loob ng 2 taon, nagbakasakali siyang nasa labas ng kanilang bahay ang tunay na kasiyahan. At kahit scholar, tinalikuran niya rin ang paaralan. Barkada niya ang naging kasangga at langsangan ang nagsilbi niyang tahanan. At po nanghirap po sa kanya, nadaanan ko po. Dumadayo po kami ibang lugar, wala po kaming kasalanan, bigla na lang po kami maupakan. Yung iba, batuin ng bote, bato. Meron pa, makakalakal kami sa sapa. Kala namin mababaw, yung pala malulunod na ng isa sa amin. Pero namulat na si Delmar. Tanggap na niyang ang nakaraan, hindi na kailanman mababalikan. Mahirap po yung tahakin yung pangarap. Dahil huli na po ang lahat eh. Nahihiya na rin po kasi ako eh. 10 years old na po, lahat po ng kabatch ko, 4th year na. Tapos na raw siya sa pagiging alibughang anak. Mula sinabihan ako ng mga taga sa amin na uwi ka na. Dungis-dungis mo na. Uwi na po para po akong natauhan. Di nag-aral na lang po sana ako. Dan sana ako ngayon nakapagtrabaho na ako. Kaya sa kanyang pagbabalik, handa na siyang magbagong buhay at bumuo ng mga bagong pangarap. Criminology o, police po. So po, tapusin yung kaibigan dito eh. At sana raw huwag nang subukan ng iba ang kanyang pinagdaanan. Huwag po kayo gumaya sa batang katulad ko na naglayas ng maaga. Mag-aaral na lang po kayo. Anata ko, di na ako maglalayas. Siya si Delmar Nalvar at ito ang kanyang panata. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Damang-dama na rin ang Christmas spirit ng mga Hollywood celebrities. Nagpaabot nga sila ng kanilang Christmas greeting sa kanilang hiwa-hiwalay na interviews. Simpleng Merry Christmas ang pagbati ni na Tom Cruise, Scarlett Johansson, Jessica Biel, Katie Holmes, Gerard Butler at Matt Damon sa kanilang mga fans. Hindi naman nagpahuli sa pagbati ang ilang musicians gaya ng lead vocalist ng Rolling Stones na si Mick Jagger at ng 90s girl group na Spice Girls. Bumati rin ng fashion models na sina Miranda Kerr at Adriana Lima. Susunod, ngayong Pasko, libu-libong bata at mag-anak namasyal sa isang theme park sa Pasay City. Kahit Christmas holiday, ilang Pinoy sugsog pa rin sa trabaho. At libo-libong manonood dagsa sa unang araw ng pagpapalabas ng Metro Manila Film Festival entries. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Bigyan mo ako ng taga-kwento. Mga kapuso, halos 35,000 Pilipino ang namamasyal ngayong Pasko sa isang theme park sa lungsod ng Pasay. At syempre, yan ay para ipagdiwang ang Pasko ngayong araw na ito. Sa dami po ng mga tao doon, baka raw madaling araw na magsara ang naturang parke. Mula sa Pasay, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mike, napakaraming ang tao dito sa theme park na kinaroroonan ko ngayon dito sa Pasay City. Mike, as of 7 p.m. nga ay nakapagtala na ng 35,000 na katao yung bumisita dito sa park na ito, Mike. Pero, Mike, inaasang papalo pa nga ito sa 60 to 70,000 habang lumalalalim pa ang gabi dahil maraming nga nating mga kababayan ang piniling mag-celebrate ng Pasko dito sa theme park na ito. Pamilya at barka-barkada ang namasyal at nagsaya sa amusement park na ito sa Pasay City. Lahat ay gustong mag-enjoy sa rides at attraction. Isa nga sa pinilahan, Mike, yung Snow World. Napakahaba ng pila patungo sa Snow World pero hindi ito alintana ng ating mga kapuso. Mike, aabutin ng mahigit 1 oras bago makapasok sa Snow World na yan. Iba nga naman siyempre ang ma-experience kahit saglit lamang yung tinatawag na White Christmas dahil negative 14 degrees Celsius yung temperatura sa loob. Pakinggan muna natin, Mike, yung pahayag ng ilan sa ating mga kapuso. Kumusta ang pagpasok mo sa Snow World? Okay. Maganda. Maganda. Bakit? Kasi madaming snow.
Mike, tampok din yung bagong ride na Giant Star Wheel na 60 meters, Mike, yung taas nito. At ang gondola nito, Mike, ay air condition pa. Sa laki nga nito, Mike, ay 8 minuto ang aabutin bago makumpleto yung pag-ikot yan, Mike, yung ride na binabanggit ko, no? At isa rin, Mike, sa pinilahan yung bagong ride na Frisbee na tila pendulum naman. At pag nasa taas ay umiikot ka pa. Sa mga nais munang magpahinga sa pamamasyal, tampok naman, Mike, yung modern ballet na pinamagatang Kutitap na itinanghal lang libre sa lobya ng Aliw Theater ng Ballet Manila. Kwento ito ng isang may kapansanang lalaki na magiging anghel sa katapusan ng kwento. Tiniyak naman, Mike, ng pamunuan ng theme park na ligtas ang kanilang o lahat ng kanilang rides, handa rin daw sa anumang kaganapan dito sa loob ng theme park. At dahil nga inaasa ng pagdagsa ng mga tao, inaasahang pasado 2:00 na madaling araw, magsasara itong theme park sa Pasay City. Yan muna ang latest, Mike. Balik sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz. Matapos mamasko sa mga ninong at ninang, sa mga mall naman ang tungo ng mga chikiting para mamili. Ang ilan naman, humabol pa sa pamimili ng mga pamaskong regalo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang Pasko na nga marahil ang pinakaabangan ng lahat, lalo na ng mga chikiting. Kaya naman matapos mamasko, sa mall ang takbo ng ilan. Pami-pamilya ang dumagsa sa mall ngayong araw ng Pasko, pero hindi lamang para magpalamig at mag-relax, kundi mamili gamit ang mga napamaskuhan. Sa isang toy store nga, hindi magkamaya ang mga bata sa pagpili ng mga laruan. Ang pamilya Antaran, ito lang daw ang sinadya sa mall. Sino nagbigay? Kanino galing yung pera? Sa ninang ko po. Ay di paano yan? Di wala ka ng pera ngayon. Mag-iipon po. Kung anong gusto nila, yun ang pinapabili namin sa kanila. Sinasamahan namin. Maliban sa pamilya Antaran, ilang pang pamilya ang namimili rin ng mga laruan gamit din ang mga napamaskuhan ng mga anak nila. Mga bigay din ni Ninong at Ninang ang ipambibili ng isa pang batang ito. Sabi nga ang Pasko ay para sa mga bata. Kaya naman matapos maging abala sa pamamasko sa mga kamag-anak at sa mga ninong at ninang, karamihan sa mga bata ngayon ang destinasyon ay dito sa mga mall. Lalo na sa bilihan ng mga laruan para syempre mamili gamit ang kanilang napamaskuhan. Pero di lang mga chikiting ang excited. Mall din ang takbo ng ilang teenager para mamili ng mga napamaskuhan. Saan ang binili mo sa napamaskuhan mo? T-shirt, then basta pang sa akin din, polo. Pahuhuli rin ba sina lolo at lola? Ang isang ito, pinambili ng regalo para sa buntis na anak ang kanyang napamaskuhan. Kasi pangalawang apo ko na yon. Sapatos naman ang binili ng lolong ito. Sugod naman sa sinihan ang ilan. Anong pambabae niyo sa sine? Galing pamasko po sa amin ng mga ninong namin. Bakit ito niyo piniling gasusin ang pamasko ninyo? Ano po, parang po family bonding na rin po ng mga kapatid ko po sa ng daddy po namin. Pero meron ding ilan na ngayon pa lang nagsha-shopping at nagpapabalot ng regalo para sa mga inaanak. Before this 25, maraming customer kasi. May napamaskuhan man o wala, laging tandaan, mas mahalaga pa rin na magkakasama ang pamilya sa araw na ito. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Punong-puno ng kasiyahan ng bawat kanto sa Tondo, Maynila ngayong Paskong ito at tradisyonal ng mga taga-Tondo ang mga malalawakang mga pagdiriwang. Ito po, tinutukan po yan ni Steve Dailisan. Merry Christmas po, 24 oras! I love you! Celebration totoo! Sadyang extended ang Christmas party dito sa Tondo. Bawat sulok, bawat kanto, merong kasiyahan. Ganyan daw katibay ang kanilang samahan dito, lalo na tuwing Pasko. Malapiesta ang eksena sa bawat kanto. Ang mga mesa nakalatag sa gilid ng kalsada. Siyempre pa, katambal ng masarap at katakam-takam na handaan ang pamuringang Tagayan. Pero sa kantong ito ng Bulupindo, nakilala namin si SPO2 Christopher Pascual na nagdiliwang din pala ng kanyang kaarawan kasabay ng kay Jesucristo. Kasabay sa pangangaroling ng kanyang mga kaibigan, Kami pa ay ang everybody. Merry Christmas na mawalati. ang pagbati naman sa kanya ng happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Ang
pangalan ko Christopher sakto sa Kristo. Yung apelido ko, Pascual, sakto rin, Pasko. Taon-taon, tipid na raw sa handaan. Ngayong Pasko, isinabay na rin nila pati binyag ng pamangkin. Mapagmahal at mabait na asawa naman daw si Sir. Pero ang double wish ng misis niya para sa birthday at Pasko, Wish ko sana medyo maglaylo sa alak. Kasi ano yan medyo mahilig siya sa alak. Saka wish ko yung health niya sana, maganda yung health niya. Saka sana long life pa. paalala sa mga idinadaan sa inuman ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, hinay-hinay sa pag-inom. Para ang kasiyahan ngayong Pasko, di nauuwi sa basag ulo. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa paglalakbay ng Kapuso Team sa mga bayang nasalanta ng Bagyong Pablo, pangkaraniwang tanawin na nga ang mga taong nanlilimos sa gilid ng daan. Pero ang mga batang ating naging tampok noong nakaraang linggo, walang pagod na pangangaruling ang naisipang sagot para maisakatuparan ang naudlot na Christmas party sa kanilang barangay. Ngayong araw ng Pasko, sa ating muling pagbisita sa kanilang bayan, matutupad na kaya ang pinangarap nilang Christmas party? Nitong Biyernes, 3 araw bago magpasko, ramdam pa rin ang sama ng panahon sa bayan ng Boston sa Davao Oriental. Para sa isang pangakong aming binitawan, muli kaming nagbalik sa kanilang bayan. Ngunit sa barangay Sibahay, wala na ang masasayang tinig ng mga batang nakita natin kamakailan na nangangaroling sa kalsada. Atong naging adlaw nag-stop ni delikado sa mga bata nga mudagan dito sa mga sakyanan. Naundang me. Kay kasabaan me sa pulis. Di naman madayon ang party. Ngunit hindi lang pala ang pangarap na salo-salo ang maaaring hindi na matuloy, kundi pati ang nalalapit nilang pasukan sa Enero. Dahil hindi rin pala nakaligtas ang kanilang paaralan sa hagupit ng nagdaang bagyo. As of na, wala naging magamit na classroom kay wala na may mga ato. Nag-uol kay ang magbalik may eskwela karong January, asa man may. Bakas ang tindi ng pinsala sa bawat silid-aralan. At sa gitna ng buhos ng ulan, tila ramdam ng mga batang ito ang pag-iyak ng langit sa kanilang kawalan. Habang pilit na isinasalba ang mga librong maaari pang magamit, nakita nila ang isang natatanging alaala ng kanilang paaralan. Tungod sa wa na maeskwilahan, kana na lamang libro nga na nangabasa ang gamiton. Mahimo na unta ni balik, mautro ng pagkakuan ani taod na ning tanan eskwilahan para maka-eskwela na pod balik. At sa pagsabit ng nag-iisang parol at mga palamuting bihirang makita sa kanilang barangay, isang hudyat na magsisimula na ang pinakahihintay na sorpresa. Ilang residente ang nagtulong-tulong, kasama na si Julius na nagbihis pa bilang si Santa. Nanumbalik ang mga halakhak at ngiti sa mga palamuting. At syempre, ruling na minsan na nga ng masayang Pasko at simpleng salo-salo. Para sa inyo, ang handaang ito. May school supplies pang mga regalo. Maayong Pasko din sa inyong lahat. 4 na rang estudyante sa bayan ng Boston sa Davao Oriental ang ating napasaya sa ating gift giving doon. Ngayong araw ng Kapaskuhan, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga donor na buong pusong nakibahagi sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Nais po namin ipaalam sa inyo na bawat donasyon ninyo, mapapera man o gamit na inyong ipinapaabot, ay paraan para makapagbigay pag-asa sa libu-libu nating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Kabilang na po dyan, yung mga bisikletang bigay ng isang anonymous donor. Ayaw magpakilala eh. Yung binigay natin kagabi sa mga kapuspalad na mga batang panauhin natin dito sa 24 oras. Bukod pa po dyan,
ay nakatanggap din ng mga grocery items at mga regalo yung mga bisita nating kagabi. Maraming salamat po sa inyo mga kapuso. Baka sakaling nais inyo maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Imbis na mga kilalang pasyalan, may ilan nating kababayan naman ang piniling magpasko sa mga sementeryo. Sa piling na mga yumao nilang mga mahal sa buhay, nakatutok si Julius Segovia. Sa magkakaiba't malalayo pang probinsya galing ang magkakapatid na ito. Pero tuwing Pasko, sa sementeryo raw sila nagtatagpo-tagpo. Natapat kasing December 25 ang death anniversary ng kanilang ina. May salo-salo ang magkakapatid. Nagkantahan. Okay. Kunin na sa kamay. May mga palaro rin. Kahit may edad na enjoy pa rin sila sa games. Butika. Butika. Butiki. Yan. Butika. Butiki. Nagkapili-pilipit din ang dila nila sa tongue twister. Bring me. Limang puting buho. Ay, dahan. May bring me contest pa. Di syempre na walang exchange gifts. Meaningful sa amin itong okasyon na ito, family reunion, kasi yung mother ko namatay ng December 25. So inisip namin na siguro ito yung nais na aking ina na magkalipon-tipon. Sama-sama po kami mga pamangkin, mga anak, mga apo. Yun po ang masasabi po sa inyo. So masaya po? Masaya po kaming lahat. Sa isang sementeryo naman sa Parañaque, pamilya rin ang bumisita sa puntod ng kanilang mga namayapang kaanak. Gaya ng pamilya Corpus sa sakay pa ng jeep. Binisita ng magkakapatid ang kanilang mga magulang. Mas gugustuhin ko dito na lang. Nakakasama ko pa kahit wala na nanay ko. Andito. Kaysa mag-mall, wala. Magagastusan lang. At ang espesyal nilang handog sa namayapang mga magulang. Ang sorpresang pag-uwi ng panganay na apong si Ivan Saison mula Singapore. Bigla na uwi, surprise din para sa pamilya. Kasi syempre, ibang-iba rin yung Pasko talaga dito sa Pilipinas. Si Ronalyn Witt naman, di pala kaanak ang inalaya ng dasal sa sementeryo, kundi ang among pinagsilbihan daw niya noong siya'y dalaga pa. Sinadya niya raw isama ang kanyang mister at 3 anak sa pagbisita sa puntod ng amo. Para alam din nila na kahit papaano, mayroon mga taong mga mababait na kahit kasambahay ka lang ay bukas sa kalooban nilang tumulong. Nasa kabilang buhay man, importante pa rin daw na maalala natin ang mga namayapa nating mahal sa buhay. Sa mga okasyong gaya ng Pasko, lalo pat ang pagmamahalan at ang pagsasama-sama ng buong pamilya, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Julius Segovia, nakatutok 24 oras at bumabati sa inyo. Susunod, unang araw ng Metro Manila Film Festival, dinaksa at walang patid ang pagtutok sa mga balita ngayong Pasko, dito sa 24 oras. Meron po tayong balita mula sa bayan ng Katiil sa lalawigan ng Davao Oriental. Sama-samang nagdiwang ng Pasko ang mga nasalanta ng Bagyong Pablo. Pati na ng mga grupo ng mga volunteer, pati na mga sundalo, inspirasyon daw nila ang kapanganakan ni Jesucristo para sa kanilang pagbangon sa unos at pagharap sa panibagong simula. Pasko, ang tumutok sa kanila ay si Salima Refran. Imbes na lungkot, nakatawa at nakangiting sinalubong ng mga pasyente ng Katiil District Hospital dito sa Davao Oriental ang Pasko. Katawang iba't ibang volunteer groups, kasama ang GMA News sa nagatid ng saya sa mga pasyente sa kabila ng sakit at trahedya. Ang ilang pasyente, nagpakita pa ng kanilang mga talento. Sakita, panggirang, nagkayang-kayang, ako nagpalo-palo sa yuta ng Mindanao. Through thick and thin, from December 12 up to present, they are still with us. They're with us sa pag-alaga, pagtulong sa mga pasyente, lalo na sa mga
far-flung areas. Dinaanan kami ng Bagyong Pablo, tapos ganito pa lang nangyari ngayon. Masaya, masaya. Nagpalipad din ng ilang sky lanterns. Bit-bit ang ilang hiling. Wala nang tragedy. Wala nang ganito. Para lahat tayo masaya. Si Mary Jane, nag-uwi man ng maraming papremyo matapos makiparty sa ospital. Walang Noche Buenang dinatnan. Hindi kasi ako kapag nakapagluto. Busy talaga ako. So ano po yung matutulog na lang ako kayo? Tulog Ano po? Matutulog na lang. Wala man handa. Buo lang kami. Hindi kami nanonood sa Baguio. Kaya naman nag-abot din kami ng payak na Noche Buena. Sa Incident Command Post, naka-alerto pa rin ang lahat. Ang mga kawani ng DSWD, nag-aayos ng relief items kahit Pasko na. Merry Christmas! Ang mga sundalong walang pagod sa pagtulong at pagpapanatili ng kapayapaan, sandaling nagpahinga para sa Pasko. Nag-alay din sila ng awitin para sa mahal sa buhay na hindi nila kapiling. Mapanubok man ang nakaraang mga linggo, handa pa rin silang magserbisyo sa bayan. We see yung mga problems ng tao, yung hirap, how to recover the typhoon as inspiration for us to serve more sa mga tao. Tanda na ang bayang hinagupit ng trahedya, unti-unti nang bumabangon at handang harapin ang bagong simula. Mula sa Katil, Davao Oriental, Salima Refran, Nagkatutok, 24 oras. Chika Minute! Mahaba ang pila sa ilang sinehan ngayong araw para panoorin ang mga pelikulang kalahok sa 2012 Metro Manila Film Festival. Very thankful si Senator Bong Revilla sa mga nanood ng si Agimat, si Enteng Cabisote at si Ako na talaga namang pinilahan. Makichika kay Kata Tibayan. Hindi mawawala sa selebrasyon ng pamilyang Pilipino ang panonood ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival tuwing Pasko. Kaya sa pagbubukas ngayong araw, dagsana ang moviegoers sa mga sinehan. Sa katunayan, 30,000 to 40,000 moviegoers ang inaasahang manonood sa SM North EDSA ngayong araw pa lang. Mas mataas ng 10% kumpara nung nakaraang taon. Kaninang hapon, sa paglilibot ng GMA News, saksi kami sa haba ng pila sa ticket area. Hindi ito alintana ng karamihan mapanood lamang ang paborito nilang artista. Marami ang nais makapanood sa fantasy comedy film na si Agimat, si Enteng Cabisote at si Ako na pinagbibidahan ni na Bossing Vic Soto, Senator Bong Revilla Jr. at Judy Ann Santos. Lalo na ang mga bata na napapatsa-tsa tulad nila child star Riza May Dizon na parte ng pelikula. Maganda po, nakakatawa. Bakit mga pamangkin ko laging Enteng ang hinahanap eh. Kaya inunan niyo po ito? Oo, ito talaga yung mga pinamaskuhan nila, ayan na. Dahil sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino, nagpaabot naman ng pasasalamat si Senator Bong Revilla. Lalo tumabo ito sa unang araw pa lang ng pagbubukas ng pelikula sa sinehan. For making us number one at talaga pong napaka-successful ng pelikula natin. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo. At yung hindi po nanonood, sana po panoorin nyo. Although alam natin, it's too early to call, but so far, at least we're doing very well sa box office. Ayon sa theater manager ng SM North EDSA, may sinusunod na trend ang moviegoers. Sa taong ito, mas type daw ng mga Pilipino ang fantasy comedy. It's more of like those that when they go out of the movie house, they are happy. They have smiles on their faces. Naispatan din ng GMA News kanina ang komedyanteng host at UP film professor na si Ramon Bautista. Isa rin siya sa mga libo-libong Pilipinong nag-abang at nagtiyagang pumila sa sinehan. Maganda raw itong senyales para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Okay yan kasi maraming sumusuporta sa pelikulang Pilipino kahit magaganda yung mga sining kalaan ng Hollywood. Samantala, nakipagsabayan din sa panonood sa sinehan si Pangulong Noynoy Aquino. Kasama niya ang kapatid na si Chris Aquino at pamangkin na si Josh. Sabay-sabay nilang panonoorin ang Sister Akas na pinagbibidahang pelikula ng kapatid na si Chris. Yes, we're all here. Kasi talagang pinagbigyan nila ako. Kasi nung sinabi ko na support naman talaga. Katatibayan updated sa showbiz happenings. At yan ang may init kong chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest showbiz news. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Merry Christmas mga kapuso.
At susunod na po ang Aso ni San Roque. Mel? Salamat, Pia. Maraming mga kapuso ang nakabakasyon ngayong Pasko, pero ang ilan, kayod kalabaw pa rin sa pagbibigay ng serbisyo. Ang mga kwento ng mga kababayan nating nagtatrabaho ngayong Pasko ang tinutukan ni Michael Fahatin. Kilala ang mga Pinoy sa pagdiriwang ng mahabang Pasko, panahon para magsama-sama ang mga miyembro ng pamilya. Dahil holiday, halos lahat ng mga sangay ng gobyerno, maging pribado, sarado. Ang tanging mga empleyado na obligadong bantayan ng mga ahensya at opisina habang nakabakasyon ka. Karaniwan, mag-isa pa sa sulok niya. Good morning sa iyo. Merry Christmas. Merry Christmas po. Mukhang dito ka nag-Noche Buena. Opo, dito po. Dito na? Opo. Oh, sino kasama mo nag-Noche Buena? Kasama ko pong guardian sa kabilang... Akala ko mga lamok eh. Hindi po. Di nga lahat ng mga Pinoy ay bakasyon tuwing Kapaskuhan. Ilan lang sa mga ito ay ang kapulisan na itinataas pa ang antas ng alerto para mapanatili ang katahimikan at tugunan ang banta ng terorismo para maging payapa ang kasiyahan at Christmas shopping mo. Wala ring bakasyon halos kahit ordinaryong araw ang mga doktor at kawani ng mga ospital. Dahil ang sakit at aksidente, walang pinipili okasyon. Sumobra man ang kain mo ng lechon o matigas pa rin ang ulo sa pagkaputok. At habang hinihintay mo ang pagpatak ng hating gabi para sa Noche Buena, ang mga bumbero naghihintay ng tawag ng pinaambahang sunog na tumataas ang bilang sa panahong ito. Ilang Pasko na ba kayo nagpapasko sa duty? Maraming beses na po, sir. 3 beses na. Sanay na kayo ng Noche Buena, sunog. Opo, sir, kasi trabaho to eh. Isa sa public servants, kailangan ng mga mamaya natin na lagi na tayo handa sa sunog. 3 malalaking sunog nga sa San Juan, Divisoria at Quezon City ang halos sunod-sunod na naganap at kumitil ng buhay. Ngayong araw, puno ang lansangan ng mga pamilya. Karamihan mga bata at papunta o galing kina ninong at ninang. Nakagayak at bitbit ang mga regalo at aginaldo. Habang si Manong driver ng jeep at si traffic enforcer, ang mga supling hindi na nakapiling. Sub-sub pa rin sa trabaho para makarating ka lang ng matiwasay sa pupuntahan mo. Kailangan ho eh, dahil kuwan pa ho. Wala pang pamasay papuntang Pangasinan. Ano pa? Nag-iipon-ipon pa? Oo, mag-iipon-ipon pa. Mag-asos pa yung Pasko mo? Oo, marami tayong anak kasi na kuwan eh. Binibigyan ng mga pera. Sir, Paskong-Pasko, nasa daan ka. Oo, kasi itong mga tao na kinakailangan matulungan ng ating mga punong lungsod, sila ay nagjajaga mula pa kanina, nagtitiis ng hamog, pero hanggang ngayon kasalukuyan pa lang sisimula. Mabuti naman at patuloy ng pagbibigay dun sa kabila, pero hindi ito basta-basta matatapos dahil dapat maraming tao na po ito. Hindi rin siyempre aandar ang sasakyan mo kung walang bukas na gasolinahan o mga gasoline boy na nagsasakripisyo para makasama mo ang pamilya mo. Dito ka na nagpasko sa sa gasolinahan. Oo, dito ito magdamag eh. Dito magdamag, ha? Baka ilang Pasko mo na ba itong ganitong trabaho mo? Tagal na sir. May 10 taon na. So hindi ka lagi nag-Noche Buena sa pamilya? Hindi, dito na eh. Dito na talaga. Oo. Kasama mo yung mga mga motorista. Oo. Dito rin mga driver, dito rin sila iba nagbabiyahe. Sakripisyo para sa bayan o para sa pamilya ang dahilan kung bakit pinili nilang mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Naintindihan naman ng pamilya nyo? Ay, sana na po kasi part ng trabaho namin to eh. Isang ludo dapat ng mga mamamayan sa inyo, sir, no? Sana po. Naunawa na ang trabaho namin kasi public servant kami. Maraming manamasay ngayon. Po konting jeep na lumabas. Malasakit ka na rin. Oo. Merry Christmas. Happy New Year din to. Anong iniinom mo? Alak? O gasolina? Hindi naman gasolina, ha? Hindi naman. Amoy-amoy lang. Amoy-amoy lang. Para mabuhay. Sige, Merry Christmas. Hey. Merry Christmas. Merry Christmas po. Kaya't habang nagsasaya ang karamihan sa atin tuwing Kapaskuhan, huwag kalimutang magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya mo sa buong taon. At magpasalamat na rin sa iyong kapwa, kahit isang ngiti lamang o maikling pagbati, para maramdaman din nila ang Paskong tila nagdaan lamang at sumapit. Hanggang ngayon, iisip mo, trabaho pa rin, ha? Oo, trabaho pa rin. Ganun po, trabaho naman. Paano ka nag-Noche Buena? Wala pa, hindi pa ako nag-Noche Buena. Hindi pa po. Noche Buena mo, serbisyo publiko? Opo, yun na talaga nga natin. Sabi nga, lingkod bayan tayo, magsiservisyo. Ito, Merry Christmas sa iyo. Saludo ko sa iyo. Michael Father Nagtutok, 24 Oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Maligayang Pasko po, magandang kalusugan at ligtas na pagdiriwang ang aming hiling para sa inyong mga kapuso. Maligayang Pasko na.
Ilang araw na lang bagong Pasko. Ayan, no? Wala na, tapos na yung countdown. Sa 2013, Tapos patuloy na. po sana na mamayani ang pagmamahalan at pagdadamayan. Hindi lang ngayong kaisa isang araw ng Pasko, kundi sana araw-araw, mga kapuso. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiago. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.